Blessed day mga kapatid, here we are again asking favor and begging you to give time to God. Very important that we always give time to God because it's a precious gift that we can give to God in our daily lives. Ang pag-uusapan natin ngayon ay sino po ba ang guro na may karapatang magturo sa ating pananampalataya? Who is the right teacher to teach us in our faith na makatiyak tayo na makapunta po tayo sa heaven po? Amen? This is the one that we're going to discuss today at alamin natin kung sino ba talaga ang may karapatang magturo sa atin, especially in our faith that bring us our salvation from our sinful nature and on the day of judgment. Na tayo po ay matiyak natin na kung ito po ay ang magtuturo sa atin, tayo po ay makapunta po sa langit. Amen po? So let's start po mga kapatid. Sabi doon sa Matthew 6 verse 10, diba, this is our Lord's Prayer. Sabi niya doon na, may your kingdom come soon. May your will be done on earth as it is in heaven. So, sino po yung tinutukoy dito? Ang will ng ating Diyos Ama na nasa langit. So, sino po yung will? Siya po ay si Jesucristo. So, yung will niya ay manggaling lang sa kanyang anak na si Kristo. Amen po. Kasi if you're going to read Matthew 7, amen po, Matthew 7 verse 21, ang sabi doon, many will say, Lord, Lord. Okay? But only those who actually do the will of the Father will enter the kingdom of God, will enter heaven po, mga kapatid. Amen? So, importante yon kung ano po yung will ng Diyos sa mundong ito, ganon din ang will sa heaven po. Sa pamagitan ng ating natutunan kung sino po talaga ang talagang karapat-dapat or yung talagang legit na magtuturo para sa ating pananampalataya para tayo po ay makapunta sa langit. Alam naman natin po mga kapatid pero kailangan natin i-discuss, kailangan natin ipapaliwanag na siya po talaga ang guro ng ating lahat. Amen po? Okay? So in Matthew 17 verse 1 to 8, kasi ito po himay-himayin lang natin. Kasi dito po natin makikita na sino talaga ang pakinggan ng Diyos. Amen po? At sino lang ang inutusan na magturo sa atin na dapat nating pakinggan. Amen? Ito po yung passage in Matthew chapter 17 verse 1 to 8. Napakalinaw dito. Ito po yung isang passage na namulat yung isipan ko at puso na doon lang tayo magpo-focus sa kanyang sinasabi. Amen po? At sino siya? Ito makikita natin. 6 days later, Jesus took Peter and the two brothers, James and John, and led them up a high mountain to be alone. As the men watched, Jesus' appearance was transformed so that his face shone like the sun and his clothes became as white as light. Suddenly, Moses and Elijah appeared and began talking with Jesus. Peter exclaimed, Lord, it's wonderful for us to be here. If you want, I'll make 3 shelters as memorials. 1 for you, 1 for Moses, and 1 for Elijah. Amen? Let's continue. But even as he spoke, as Peter spoke, a bright cloud overshadowed them, and a voice from the cloud said, This is my dearly loved Son, who brings me great joy. The keyword is, listen
to Him. Ang sabi ng Diyos Ama, listen to Him. The disciples were terrified and fell face down on the ground. Then Jesus came over and touched them. Get up, He said. Don't be afraid. And when they looked up, Moses and Elijah were gone, and they saw only Jesus. Ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Sa passage yan, mga kapatid, there was a time na dinala ni Jesus ang kanyang disipulo. Ito po yung the three pillars of the early Christianity po, early Christian church. You know, sila po si Peter, si James at si John. Kumbaga, sila po yung kasama-kasama ni Lord palagi. So dinala sila, yung tatlo, dinala ni Lord Jesus Christ sa isang mataas na mountain, mataas na bundok. Doon po, okay, nag-transform. Siguro, nag-pray si Jesus Christ at doon sila nakasaksi. Habang nandoon si Jesus Christ, ang appearance ni Kristo nag-transform. Yeah, His face shone like the sun and His clothes become as white as light. Suddenly, nag-appear si Moses at Elijah, okay, and Jesus, the three of them talking. So Peter, sabi ni Peter, so, gagawa tayo ng tabernakulo dito na lang. Isa sa iyo, Lord, kay Jesus, isa kay Moses, at isa sa kay Elijah. So habang pong nagsasalita si Pedro po, meron pong malaking bright cloud overshadow them, no? And meron pong nagsasalita at ang voice come from the cloud at ang sinabi, sabi niya, "This is my dearly beloved Son who brings me great joy." Ang sabi niya, sino yon? Ang Diyos Ama. Listen to Him. Sa Tagalog, pakinggan mo siya. Pakinggan mo lang si Jesus. Listen to Him. The disciples were terrified and fell face down on the ground. Then Jesus came over and touched them, get up and said, "Do not be afraid." And when they looked up, Moses and Elijah were gone and they saw only Jesus. Yeah, napakalinaw. Yeah. So nung sumigaw mula sa clouds, ang isang voice na galing sa Diyos Ama, siya nyo ang pakinggan si Jesucristo. Kaya, their head fell down in the ground. Then, pagmulat nila ng mata nila po, okay, kasi kinalabi sila ni Jesucristo, get up. Pagtingin nila po, wala na si Moses, wala na si Elijah, si Kristo na lang ang nakita nila. It means po, ang pakinggan lang natin si Jesus Christ, si Jesucristo. Kaya nga, nung pagmulat ng mga mata ng mga apostoles, wala na si Moses, wala na si Elijah. Kasi ang dapat lang pakinggan natin ay si Jesus lamang, si Jesucristo. Kaya ayaw ng Lord, okay, na makinig tayo sa iba, kung hindi lamang sa kanyang anak na si Jesus Christ. Nakuha niyo mga kapatid. So siya po yung karapat-dapat na magtuturo, siya po yung guro ng ating pananampalataya po mga kapatid. Naintindihan niyo po mga kapatid. It was declared by God the Father that He is the only one. He is the Word of God. He is the will of the Father. It's only the Word that comes from Jesus Christ. Kaya nga tayo po ay tinatawag na Christians kasi tayo po ay sumusunod sa utos at sinasabi ni Kristo. Amen? Nakuha ba natin mga kapatid? So, ito po yung proiba po na ito po yung pangyayari sa mga apostoles na nakita natin sa Matthew 23, no? Sabi dito po, sabi niya, Matthew 23, 8 and 9. Okay, isa lang kasi ang guro natin eh. Isa lang ang teacher natin. Sabi dito, don't let anyone call you Rabbi. For you have only one teacher. Yeah? And all of you are equals as brothers and sisters. Okay po. So, sino po yung sinasabihan? Ang mga apostoles. Isa lang tagapagturo sa kanila. Don't let anyone call you, sabi ni Kristo sa kanyang apostoles, Rabbi o Rabbi.
For you have only one teacher, and all of you are equals as brothers and sisters. And don't address anyone here on earth as Father, for only God in heaven is your Father. And don't let anyone call you teacher, for you have only one teacher, the Messiah, the greatest among you. The greatest among you must be a servant. Yeah? Sabi niya, the greatest among you must be a servant. Tayong lahat daw ay brothers and sisters. Tayong lahat daw ay servant. Isa lang ang guro natin. Isa lang ang teacher natin, kung hindi si Jesucristo. Amen? Isa din ang ating pananampalatayang Ama, kung hindi ang Diyos Ama. Well, our worldly father, we can call them Papa, Mama, Ama. Pwede yon. Pero in terms of religion and faith, we need to call, there's only one God the Father, which is our Father in heaven. Amen? And we have only one teacher, isa lang guro natin, which is Jesus Christ. Okay po ba? Malinaw po ba? Amen? Okay po. Kaya po, sinabi doon sa Judas 1:4, sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal na pinalitan ang kalibugan, ang biyaya ng ating Diyos na itinatatuwa ang ating isang guro at Panginoon si Jesucristo. Kaya isang guro lang po. Yeah, at ang ating Panginoong Jesucristo. Now, it's good that we have pastors, no? Like me, no? Yeah, like other pastor who is our famous pastor. Like there are a lot of famous pastor. Alam niyo mga kapatid, papalpak din sila eh. Amen po. Magkakamali din sila eh, mga kapatid. Yeah. Ako, papalpak din ako, magkakamali din ako po mga kapatid. Kaya kaming mga pastor po, or kaming mga preachers or share of the Word of God, or leaders of the church, amen, kami po ay ginagamit lamang. Ang aming bibig lamang po ay ginagamit lamang ng Diyos para tagapagsalita. Amen. Ang nagsasalita talaga sa atin ay ang Diyos. Amen po, si Jesucristo. Siya po ang will, siya po yung Word of God. At ang kami, as leaders, as preachers po, tagapagsalita, taga-share lang salita ng Diyos. Ang aming bibig ay ginagamit lamang sa tagapagsalita. Nakuha niyo po mga kapatid. Kaya, ang salitain natin, being a leader, being a pastor, or being a preacher in a church, should only from the Word of God. Not from our own intentions. Kasi minsan po, if you're going to read Romans chapter 1, yeah, may mga tao po na talagang ginagalang at they really worship sa mga gawa lang ng tao. Doon din sa 1 Corinthians, sa Corinthians po, ang salita ng Diyos ay kinakalakal. Doon din sa Romans, makikita niyo po na ang salita ng Diyos, dinidisip ang tao para sa kanilang sariling tiyan. Kaya ang tunay na guro ay lamang po ay si Jesucristo at ang kanyang salita. Klaro po ba mga kapatid? Dapat malinaw ito po mga kapatid. Kailangan na natin po pag-isipan at kailangan natin babasahin natin ang salita ng Diyos. Kaya dito po sa ating church, ang tinuturo lamang natin dito po, yung talagang galing sa ating guro, galing lamang kay Jesucristo. Amen po. Kaya, ito na itinatatwa ang ating isang guro. Amen po. At Panginoon, si Jesucristo po. Yeah, amen po. Kasi may mga iba po mga false prophet na pupunta talaga dito sa mundong ito na ginagamit ng demonyo para i-deceive ang mga tao. Pero tayo po, hindi tayo madi-deceive kasi alam natin, isa lang ang nagtuturo sa ating lahat. Yan po ay ang salita ng Diyos, which is si Jesucristo. Nakuha niyo po, siya lang po ang may karapatang magturo, especially sa ating faith,
sa ating relihiyon, na tayo po makatiyak na tayo po ay maligtas sa ating sinful nature at tayo po ay makapasok sa heaven. Amen? Glory to God po. Kaya dito po sa Hebreo, titingnan natin sa Hebrew po. Hebrew chapter 1, okay? Verse 1 and 2. Sabi rito, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito. Ngayon, sa pamagitan ng kanyang anak. Amen? Sa pamagitan ng kanyang anak. Klaro, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na nasa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. O, ang nagsalita noon, ang Diyos Ama, ang nagsalita ngayon sa mga huling araw ay ang kanyang anak. Kailangan pakinggan natin. Amen po. Malinaw po ba mga kapatid? Malinaw po ha. Ang tunay na may karapatang magturo sa ating pananampalataya, okay, na matiyak natin na makapasok tayo sa heaven is only the words that comes from Jesus Christ. Amen? Amen. Ito po. Amen? In 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Kaya kung ano po yung nasusulat nakita niyo po. Tayo po ay matuto, mangagtuto gayon na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Amen? So, whatever Christ, okay, told us, yan lang po ang susundin natin. Siya po talaga ang tunay na guro eh. Siya po yung may karapatan na magturo sa atin. Kami mga pastor, as I told you, ginagamit lang kami ang buhay namin as a vessel para ituro kung ano po yung sinasabi ni Kristo. Amen po. Ang talagang nagsasabi sa amin po ay si Kristo na mula sa Espiritu Santo ay nilalabas lamang sa aming mga labi po. Amen? Amen po. Kaya doon sa Apocalypse po, o Revelation o Pahayag 1:3, sabi dito, mapalad ang bumabasa. Tingnan ha, kailangan pala bumabasa at ang nangagkikinig ng salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Kaya there are three things that we need to do. Kailangan tayo magbasa. Kailangan tayo makinig. Hindi lang magbasa at makinig, kailangan tumupad sa mga bagay na nasusulat. Nakuha niyo po mga kapatid? We need to read, we need to hear, and we need to do. Titus 1:6, di ba? There are people that professing Christians but denying God or the Word of God by their actions. Dapat hindi tayo ganun. Kailangan pagtutong Krisyano tayo at kailangan natin maligtas on the judgment day or sa ating makasalanang pagkatao, kailangan po magbasa, kailangan makinig, at kailangan gawin ang nabasa at nakinig natin sa ating guro na si Jesucristo po. Nakuha niyo mga kapatid? So, ang tanong, sino po yung may karapatan magturo or may karapatang or ang guro na may karapatan na magturo sa ating pananampalataya para matiyak natin ang kaligtasan natin? Si Jesucristo lamang. So kung narinig natin, nabasa natin, narinig natin, dapat nating gawin. Amen? Para po tayo po ay makapasok po sa langit. Amen? Sana nakuha niyo po. Have a blessed day po mga kapatid. God bless you.